Ang piyesta na pinagdiriwang ng Erosin is the feast of Saint Michael the Archangel. This fiesta started in the 14th century and widespread in Christianity in the Western Church on the 5th century and spread around the world. And here in Erosin, arrived in 1876. Ako po si Ma'am Eleanor Ignacio, senior high school teacher ng Galianosa National High School. Pag sinabi nating fiesta, ang pinaka-konsepto is celebration ito ng feast day of Saint Michael the Archangel. Nagkataon na pag nag-research ka sa history ng celebration, usually kasi ginagawa to tuwing May. So parang meron ng mga erosion and something na ganon. So ayon sa kasaysayan, nilipat to ng September 29. So that is the feast day of Saint Michael the Archangel. As I said, that this fiesta must be a celebration of thanksgiving for the love and mercy of God. Na makita natin sa buhay natin na ang buhay natin ay puno ng biyaya ng Diyos, na kailangan natin magpasalamat sa Kanya. Kahit hindi niya kinakailangan na magpasalamat tayo. Pero once we realize how blessed we are, we can always be grateful. At marami tayong activities. Una ay ang pagnunubena sa San Miguel. Then aside from that, yung local government unit ay may maraming activities na ginagawa sila like sports, mga tournament, cultural presentation na nire-recall nila yung unang panahon doon na i-site nila sa cultural presentation. Pasayaw, mga vesperable, pageant, nagpipili ng Miss Erosin, or even Mrs. Erosin or Little Miss Erosin. So pag fiesta, it's a celebration hindi lang ng parang feast day of Saint Michael. So kasama na rin ang kasiyahan sa bountiful harvest. In this town, no, kapag taga rito ka, no, parang may hatak palagi na umuwi. When I was also studying in Manila, every time na nagpipiesta rin in my town, parang gusto ko umuwi. There's something in me na gusto ko makasama yung pamilya ko, no? Yung mga mahal ko sa buhay. Because I said this is a celebration of love. The spirit of fiesta is ang pagpapasalamat. Pagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyaya na binibigay sa mga taga-Erosanon. Especially ang magandang ani ng Erosin. It's a celebration ng feast day and at the same time, celebration ng buhay. Nasalin na, naging tradisyon na maghanda tuwing piyesta. Well, actually, maraming nakakalimutan kasi ang tunay na paghahanda para sa piyesta is to observe Christianity. Pupunta ka sa simbahan, magpapasalamat, yun ang nakakalimutan ng lahat. Abala sa paghanda, nakakalimutan ng magsimba. Nakipiyesta kami doon, pero pag tinanong mo, pumunta ba kayo sa simbahan? Nag-pray ba lang kayo? Sumungko ba kayo sa sa patron? Ay, wala. Kailangan ibalanse natin ang buhay. Nandun ang pasasalamat at nandun din ang pagbibigay pugay at pasasalamat sa Diyos na lumikha. Ang buong pamilya dapat magsimba kasi kailangan nila yan. Kung magpapasalamat ka, dapat buong pamilya kasama mo sa simbahan. Pag di natin ginawa, hindi tayo nakipiesta. Nakikain lang tayo, nakisayaw tayo. We cannot claim because we never celebrate the love in the Eucharist. Kaya napakahalaga, una-una sa piyesta, yung magsimba tayo.
Ang payo ko, nandiyan na yan, tradisyon na yan, gawin. Pero huwag kalimutan yung mga responsibilidad gaya ng pagsisimba, pasasalamat sa ating may kapal. Nagsisikap sila na kahit kaunti maghanda para kan San Miguel. But my advice is, please do not forget God. Unahin muna natin ang Diyos, pasalamatan, bago ang lahat. I am Reverend Father Well Briones Erandio, also known as Father Bro.